Mga bro, interesting na development ito, kasi kahit alam nating Saab Gripen ang frontrunner ngayon dahil sa flexible financing ng Sweden, hindi pa rin sumusuko ang Lockheed Martin. Kita mo na lang sa kanilang official post, 50 billion pesos economic impact at 2,000 jobs daw ang hatid ng F-16 deal sa Pilipinas. Hindi lang sila nagbebenta ng eroplano, nagbebenta sila ng economic promise na swak sa Self-Reliant Defense Posture, SRDP, vision ng bansa. Kung titignan mo, malinaw ang strategy ng Lockheed Martin, kung hindi nila matapatan ang loan packages ng Sweden, babawi sila sa aspeto ng industrial collaboration at local economic growth. Ang ibig sabihin nito, hindi lang PAF ang makikinabang kung sakali, kundi pati lokal na industriya na pwedeng masali sa supply chain, maintenance hubs, at manufacturing support. Parang sinasabi nila, oo, mahal kami, pero sulit kasi may balik sa ekonomiya. Pero mga bro, hindi natin pwedeng kalimutan ang usapan sa pagitan ng DND at DBM, na ang future acquisitions ay dadaan na sa multilateral o syndicated loans para gumawa ng fiscal burden. Sa puntong ito, disadvantage talaga ang Lockheed Martin kasi wala silang ganitong credit system na gaya ng alok ng Sweden. Kaya kahit anong ganda ng F-16 package, ang tanong, saan kukunin ang pondo? Still, hindi ibig sabihin nito tapos na ang laban. Kung may malakas na political will mula sa Washington at dagdag na incentives na papasok, baka makahanap pa ng paraan ang LM para maging competitive. Remember, the US has strong strategic interest sa Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea, at minsan ang economic defense packages ay hindi lang basta business, kundi geopolitics na rin. Mukhang hindi pa tapos ang kwento, at baka may twist pa tayo makita bago mag-final decision ang gobyerno.